Sumama sa buhay na puno ng saya ngunit may mga aral na kwento ng buhay sa isang maliit na baryo kung saan walang lihim ang nananatiling lihim ng matagal. Ang tsismis o tsismis ay kumakalat na parang apoy. Madalas na nababago ang katotohanan at nagdudulot ng mga hindi pagkakaunawaan. Sumama sa aming kwento habang sinusundan natin ang nakakatawa at nakakatuwang paglalakbay ng iba't ibang tauhan na humaharap sa mga epekto ng tsismis. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at ibahagi ang inyong karanasan tungkol sa tsismis. Welcome sa Barrio San Luis, isang maliit at masiglang komunidad kung saan lahat ay magkakakilala. Sa buhay na ito, walang lihim ang nananatiling lihim ng matagal. Ang tsismis ay mabilis kumalat, madalas na may nakakagulat na epekto. Kilalanin si Aling Nena, ang masayahin ngunit usisera na reyna ng tsismis sa baryo. Siya ang laging unang nakakaalam ng lahat, at unang nagkakalat nito. Isang araw, narinig ni Aling Nena ang isang usapan sa palengke. Narinig niya na lilipat na si Mang Pedro, ang lokal na karpintero. Excited sa balita, nagmadali siyang ibahagi ito sa kanyang mga kapitbahay. Habang ipinapakalat ni Aling Nena ang balita, mabilis itong kumalat sa buong baryo. Pagsapit nito kay Aling Rosa, ang misis ni Mang Pedro, naging lilipat na si Mang Pedro at iiwan ng pamilya. Pag-uwi ni Mang Pedro, nadatnan niya si Aling Rosa na umiiyak. Nalilito, tinanong niya kung ano ang problema. Hinarap siya ni Aling Rosa tungkol sa tsismis. At nagulat si Mang Pedro. Pumunta si Mang Pedro kay Aling Nena upang ituwid ang kwento. Ipinaliwanag niya na bibisita lamang siya sa kanyang kapatid sa kabilang bayan at hindi niya iiwan ang pamilya. Nahiya si Aling Nena at humingi ng paumanhin. Nangakong lilinawin ang hindi pagkakaunawaan. Sinimulan niyang ipaliwanag sa lahat ang totoong kwento. Kinabukasan narinig ni Aling Nena ang isa pang nakakaaliw na tsismis tungkol sa anak ni Aling Marta na nakikipag-date sa isang mayamang tao mula sa lungsod. Hindi niya mapigilan na ikwento ito. Pagdating ng balita kay Aling Marta, naging magpapakasal na ang anak ni Aling Marta sa isang milyonaryo. Si Aling Marta ay parehong excited at nag-aalala. Ipinaliwanag ng anak ni Aling Marta na ilang beses pa lang silang nagkikita at wala namang milyonaryo. Nagtawanan sila kung paano mabilis lumala ang mga bagay-bagay. Samantala, kumalat ang tsismis na gumagamit ng expired na sangkap ang lokal na panaderya. Napansin ng may-ari si Mang Tomas na bumababa ang bilang ng mga customer at nag-aalala siya. Kinausap ni Mang Tomas si Aling Nena upang malaman kung saan nagsimula ang tsismis. Napagtanto ni Aling Nena na ito ay isang pagkakamali mula sa isang simpleng komento at nangakong tutulong upang linawin ito. Nagsagawa si Aling Nena ng isang maliit na pagtitipon sa panaderya upang ipaliwanag ang katotohanan. Tiniyak niya sa lahat na sariwa at ligtas ang mga sangkap ng panaderya. Matapos malaman ang katotohanan, bumalik ang mga customer sa panaderya. At nadagdagan pa ang mga bagong customer na naku-curious sa masasarap na tinapay ni Mang Tomas. Sa ilang sandali, naging mapayapa ang baryo. Sinubukan ni Aling Nena na maging mas maingat sa kanyang mga ibinabahagi, ngunit laging naroon ang tukso na magtsismis. Gusto nang magkalma ang lahat. Narinig ni Aling Nena ang isa pang tsismis tungkol sa bagong kapitbahay na may misteryosong nakaraan. Kumulo ang baryo sa kuryosidad. Nagsimula ang mga wild speculations tungkol sa bagong kapitbahay. Sabi ng iba siya'y isang retiradong espiya, habang iniisip naman ng iba na siya'y nagtatago mula sa batas. Ang bagong kapitbahay, si Ginoong Cruz, ay natatawa sa mga kwento. Nagdesisyon si Ginoong Cruz na magdaos ng welcome party upang linawin ang lahat. Ikinuwento niya ang totoo niyang kwento. Siya ay isang retiradong chef na lumipat sa baryo para sa tahimik na buhay. Napagtanto ni Aling Nena na ang tsismis ay maaaring makasira at magdulot ng maling impormasyon. Nangako siyang magiging mas responsable sa kanyang mga ibinabahagi. Sa bagong diskarte sa tsismis, naging mas maayos ang buhay sa baryo. Natutunan ng mga residente na makipag-ugnayan ng maayos at i-verify ang mga impormasyon bago ikalat ang tsismis. Nagsagawa ang baryo ng isang community fiesta upang ipagdiwang ang kanilang bagong pagkakaunawaan at pagkakaisa. May musika, sayawan, at maraming masasarap na pagkain. Salamat sa panonood ng aming kwento tungkol sa tsismis. Naranasan niyo na ba ang mga epekto ng tsismis? Ibahagi ang inyong mga kwento sa comments sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang nakakaantig at nakakatawang animated na kwento.